Gaano man kahirap ang buhay, nagiging makahulugan ito at nagagawa pa rin nating maging masaya kung alam mong may kasama ka at hindi ka nag-iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay yokemate. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, 12 days na lang at Pasko na. Ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating gospel sa isang paaralan, sa isang eskwelahan na kinakailangan nating mag-enroll. At ano po ito? Ito yung eskwelahan ni Jesus, is the school of Jesus. At kapag tayo ay nag-enroll dito, tayo ay magiging hindi classmate ang tawag, kundi mga yoke-mate. Tingnan po natin yung ating gospel. Sabi ng ating Panginoon, "Come to me, all of you who are tired, and I will give you rest." At ano yung sabi niya? "Learn from me, for I am gentle and humble of heart." Napakaganda ng sinasabi rito. At sabi pa niya, "My yoke is easy, my burden light." Mga kapatid, it is actually a school of life. Tayo ay nasa eskwelahan ng buhay. Our whole life is a school. Yung buhay mo, yung buhay ko, yung buhay natin ay isang tila ba paaralan. At ang ating Panginoon ay nag-aanyaya na siya yung gawin nating guro. Sabi niya, "Learn from me." Magandang tingnan po ninyo, mga kapatid, if your life is a school or tinatawag nating school of life, who is your teacher? Mga kapatid, kung hindi si Jesus, well, come to think again, napakahalaga nitong paanyaya ni Jesus. Let us enroll ourselves in the school of Jesus, in this school of life. At yung pamamaraan ng ating Panginoon ng pagtuturo, ginamit niya itong yoke, ito yung pamatok. Alam nyo, sa konteksto natin mga Pilipino, hindi natin ito maunawaan ng lubos dahil lalo na ngayon, marami ng mga kabataan ang ayaw sa farming. Kaya iilan-ilan na lang na mga magsasaka siguro talaga ang makapagsasabi na kung ano ba yung pamatok. Ngayon, pinalitan na ng machines yung kalabaw. No? And iilan-ilan na lang siguro ang gumagamit ng kalabaw. At makikita natin sa leeg ng kalabaw yung pamatok, yung yoke. Pero mas higit nating maintindihan if we know the context, because in the Jewish context, yung yoke, yung pamatok ay kambal. Kambal na pamatok. Dito kasi sa atin isa lang dahil sa panahon ng Panginoon, no, ang humihila ay hindi kalabaw, of course, baka o kaya kabayo, no, o kaya asno. Kaya yung pamatok ay kambal. No, dalawang animal, dalawang hayop yung humahatak. Kaya nga, nung sabihin ng Panginoon,
Take my yoke upon you. Gamitin mo yung aking pamatok. Ibig sabihin, kambal itong pamatok, mga kapatid. Take my yoke upon you and learn from me. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung dalawa yung pamatok, isang pamatok ay sa atin, isang pamatok ay kay Jesus. Learn from me. Yun yung pagtuturo ni Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, kasabay natin siyang pumapasan. You know, minsan sa buhay natin, akala natin mag-isa lang tayong bumubuhat sa ating mga problema sa buhay. Kapag kayan ang feeling mo na mag-isa ka lang pumapasan at bumubuhat ng problema, you will find it very difficult, really heavy. At minsan, hindi natin kinakaya yung mga problema. Kaya nga ito yung paanyaya ng Panginoon, let us enroll ourselves in the school of Jesus because sa eskwelahan ni Jesus, yung isang pamatok sa'yo at yung kakambal nito'y kanya, sasamahan niya tayo sa pagbubuhat. You don't need to carry your burdens alone. Why? Nandyan si Jesus, naghihintay sa atin. Minsan kasi ang pagkakamali natin, masyado tayong nagmamagaling. Yung bang may pride sa ating kalooban, sa ating puso, because gusto nating pasanin at buhatin yung ating mga problema sa buhay ng mag-isa. Samantalang meron namang pwedeng sumama sa atin sa pagbubuhat. And that is Jesus Himself. And sometimes the Lord is using other people to help us carry on His behalf. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda itong School of Jesus eh. Dahil sasamahan tayo ni Jesus sa pagpapasan ng anuman ang ating mga pasanin at bigat sa buhay. At sabi niya, learn from me. Anong dapat nating matutunan kay Jesus? Gentleness and humility. You know, ito yung pinakamahirap matutunan siguro dito sa School of Jesus. Para bang bachelor's degree yung gentleness and doctorate degree yung humility. Sana we become bachelors or maybe masters in gentleness and doctors in humility. Itong gentleness at itong humility are the two things that we can learn from Jesus. That we can learn from carrying our crosses, our burdens. Gentleness, maging maamo. Kasi madalas kapag tayo nahihirapan, para bang nagiging war freak tayo. Kapag tayo ay nasasaktan, gusto rin nating makapanakit. Kapag nahihirapan, gusto rin nating pahirapan yung nagpapahirap sa atin o yung iba. But that is not the way of Jesus. The way of Jesus is gentleness. Maging mahinahon. At ano pa? Maging mapagpakumbaba. You know, the school of humility is very difficult. Why? Because the school of humility is humiliations itself. Yung maranasan mong ibaba ka, ibig sabihin, yun mismo tinuturuan kang maging mapagpakumbaba. Sometimes we learn humility in a very difficult way, in a hard way, sometimes in a painful way. But these are the lessons na kinakailangan nating matutunan sa buhay. Gentleness and humility. Dahil si Jesus mismo ay gentle and humble of heart. Mga kapatid, hindi lahat ng tao may ganitong virtues of gentleness and humility. Pero as long as we have, pride in our hearts and no gentleness at all in our hearts, tayo rin yung mahihirapan. Why? We will not ask for help. Sasabihin natin, hindi kita kailangan. Panginoon, hindi kita kailangan. At sa kapwa natin, hindi rin natin kakailanganin ang ating kapwa dahil sa kayabangan sa ating puso. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. For my yoke is easy, my burden light. Bakit? Walang problemang hindi kayang lampasan kapag kasama ang Diyos. Walang bigat na hindi kayang buhatin
kapag kasama natin si Jesus. We need God. We need Jesus. Kaya nga as we prepare ourselves to celebrate the Christmas, ibang doon tayo mag-umpisa. Nandun tayo nagbibilang tayo, 12 days na lang at Pasko na. Mahalaga that we recognize our helplessness, we recognize our limitations, and we recognize our need for God, our need for Jesus. Kaya nga mga kapatid, sana ngayong araw na ito, let us be yokemates. Ikaw at ako, ginagamit din ni Jesus na instrumento upang pagaanin ang pasanin ng iba. Hindi pabigatin ang pasanin ng iba. Napakahalaga doon sa kambal na pamatok, yung sabay na galaw. Yung sabay ang galaw natin kay Jesus. Imagine yung dalawang hayop kapag umatras yung isa, umabante yung isa, magkakahatakan at magkakasakitan. Kung yung isa'y kumanan, tapos yung isa'y kumaliwa, magkakahatakan at magkakasakitan. Ganun mga kapatid kapag tayo ay tumataliwas sa kalooban ng Diyos. Sino ang sinasaktan natin? Sarili natin. Sinong pinapahirapan natin? Ang sarili natin. Mga kapatid, let us follow the way of Jesus. The will of God. Kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto natin. Bakit tayo nahihirapan tanggapin yung ating kabiguan? Nahihirapan tayong tanggapin yung mga hindi natin inaasahan ng mga nangyayari sa buhay natin? It's because ayaw nating buksan ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. But if we open our minds, our hearts to the will of God, magiging magaan lahat. Because we know for certain na ang mahalaga at the end of the day ay hindi ko ano yung achievements natin, hindi yung mga kagustuhan natin, hindi yung mga kalooban natin na natutupad, kundi ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pag sumikapan natin, natupdin ang kalooban ng Diyos at sabayan natin ang galaw ng Diyos, ang galaw ni Jesus sa buhay natin. Kapag ginawa natin yan, magiging magaan ang lahat. Matututo tayo na maging gentle and humble of heart. Let us be yokemate. Let us be co-learners. Matuto tayo sa isa't isa, kasama si Jesus. Tulungan natin ang isa't isa na pasanin ang mga bigat sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ipinaunawa mo sa amin ngayon na hindi kami nag-iisa sa pagharap sa mga pagsubok at bigat ng buhay. Amen. Pagpalain po ka't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.